Hello mga Spark, kamusta kayo? At mga Spark, sa pagpunta ngayon, pag-uusapan natin ng mga tips para lumabas ang sweetness ng lalaki sa iyo. At kung handa na kayong lahat, magsasapo tayo at muli, be inspired! At ang unang tips para lumabas ang pagiging malambing na lalaki sa iyo is, huwag mo siyang palaging pagbigyan. Yan ang unang tips ko sa inyo mga Spark, upang ang partner mo lalaki ay talaga namang maging malambing sa iyo palagi o lumabas ang lamang pagiging sweet niya sa iyo, di ba? Kasi pag palagi mo yung pagbibigyan, talaga namang hindi mo mararanasan lambingin ka. Sapagkat alam niya na pagbibigyan mo siya kagad easy ka lang. Dapat nagpapa-hard to get ka minsan. Hindi laging yes ng yes. Matuto kang mag-no. Dapat paghirapan niya kung anong nare-request niya sa'yo. Diba? O bakit naglalambing na lalaki? Ang boyfriend mo, ang sawa mo. Kasi diba, minsan may request sa'yo. Ano mang bagay yan? Diba? Eh pag hindi mo kagad binigay, anong ginagawa? Diba, nag-e-effort, naglalambing, sinusuyo ka, gumagawa ng paraan, pinaghihirapan. Diba? Magiging sweet sa'yo. Ganyan yan ka-inspired. Hindi yung, paano yung magiging malambing sa'yo kung lahat-lahat nakukuha niya sa'yo ng ganong kabilis? Paano yung magiging malambing sa'yo kung ganong kakadaling makuha ka-inspired? Paano yung magiging malambing sa'yo kung ginagawang madali ang lahat sa kanya tungkol sa'yo, tungkol sa inyong relasyon? Paano yung magiging malambing sa'yo kung hindi kanya paghihirapan? Paano yung magiging malambing sa'yo kung binibigay mo na ang lahat? Kung yes ka ng yes sa kanya. Dapat hindi mo siya palaging pagbigyan, lalo na kapag sumusobra na siya. Dapat hindi mo siya palaging pagbigyan, lalo na kapag mali ang pinapagawa o nire-request niya. Dapat hindi mo siya palaging pagbigyan kung alam mong hindi makakabuti ang gusto niya. Dapat hindi mo siya palaging pagbigyan upang hindi siya ma-spoiled, sapagkat ang isang lalaki kapag na-spoiled yan, ay ikaw din na mahihirapan talaga naman ka-inspire. Dapat manindigan ka kung ano ang tama, at manindigan ka na hindi dapat laging nakukuha niya ng ganong kabilis, ganong kadali, at ang lahat ng bagay makukuha niya tungkol sa iyo. Huwag ganong ka-inspired. Upang isang lalaki ay pahalagahan ka. Mataas palagi ang value mo sa kanya at hindi bumaba. At palaging maglambing sa iyo. At talaga namang palagi pa rin magmahal sa iyo, ka-inspired. At pangalawang tips mga ka-inspired para lumabas ang pagiging malambing sa iyo ang isang lalaki, minsan magsabi sa kanya ng magaganda niyang katangian. Yan ang pangalawa, ka-inspired. Ano yung ka-inspired? Minsan magsabi ako sa kanya ng mga magaganda niyang katangian o pumak-inspired. Alam niyo ang isa pinaka talaga namang gusto at inaabangan at talaga namang sana ay gawin ng babae sa kanya yung makita ng babae ang mga magaganda niyang katangian. Eh bakit naman ganun ka-inspired? Bakit naman ganun ang gusto niyo? Siyempre naman, di ba, compliment, tapos mahal ka niya. Kung sa ibang tao nga natutuwa siya pag may nakikitang maganda sa kanya yung ibang tao, kapag pinupuri siyang ibang tao, di ba, nakakaramdam siya ng saya, nakakaramdam siya ng ligaya, eh di mas lalo sa'yo, sapagkat mahal ka niya, at ikaw ang partner niya. Pero dapat minsan lang, hindi dapat palagi. Di ba? Kasi pag palagi mo yung kino-compliment, palagi mo yung sinasabihan ng mga magaganda, eh talaga namang baka lumaki ulo niyan at bumabang tingin sa'yo. Dapat paminsan-minsan lang. At para hindi naman parang OA ka na lagi mo sinasabi ang pogi-pogi niya, ang galing-galing niya, ang tali-talino niya. Dapat di mo palaging ganun sinasabi. Baka sabihin ng iba, ka-inspired, yung dawan tama Dapat palagi mong sabihin para maano siya, ganyan. Hindi ka-inspired. Dapat paminsan-minsan mo lang sinasabi yung mga magaganda niyang katangian. Lalo na kapag meron siyang na-achieve. Diba? Para mas lalo pa siyang sipagin at ma-inspire. Lalo na kapag alam niya na kapag meron siyang naabot sa buhay, alam niya na kapag nagsipag siya, alam niya na kapag inayos niya pa ang buhay niya, alam niya na kapag inayos niya pa ang sarili niya, alam niya na kapag ginalingan niya pa, ang babaeng mahal niya ay talaga namang magsasabi sa kanya ng mga magaganda. Diba? Parang reward niya yan yung compliment mo. Hindi yung parang pagkain na pinapakain mo sa kanya araw-araw sapagkat ganun mo kabis binibigay. Talaga naman ka-inspired paminsan-minsan lang ay sabihan mo siya ng mga magandang katangian niya at magiging malambing yan sa'yo. Sigurado yan, ka-inspired.
At ang pangatlong tips mga ka-spark para lumabas ang pagiging malambing sa iyo ng isang lalaki, huwag kang palaging magparamdam sa kanya. Yung pangatlo ka-spark. Dahil kapag lagi ka nagpaparamdam sa partner mo, palagi kang chat ng chat at palagi kang text ng text. Minsan nangungulit ka pa, call ka ng call, miss call ka ng miss call, nagpapapansin ka pa. Lagi kang hintay ng hintay, lagi kang nagdedemand, nagagalit ka, nagtatampo ka kapag matagal siyang mag-reply, kapag wala siyang message. At gusto mo lagi kayong mag-usap, tapos yung message mo pa sunod-sunod. Sunod-sunod yung chat mo, sunod-sunod yung text mo, sunod-sunod yung message mo, yung ibang haba pa. Talaga naman ka-inspired. Kung consistent kang ganyan, araw-araw kang ganyan sa lalaki, pagsasawaan ka niya. Dapat ang isang lalaki ay na-challenge sa'yo. Dapat ang isang lalaki ay iniisip-isip ka. At lagi kang hinahanap-hanap, paminsan-minsan man lang, upang hindi mawala ang halaga mo sa kanya. Sapagkat paano niya makikita ang tunay mong halaga kung palagi kang andyan para sa kanya? Diba? Siyempre, ibang usapan na pag-asawa mo na. Siyempre, lagi kayong magkasama. Iba naman ang paraan doon. Pero kung hindi pa, let's say LDR, or minsan lang kayo magkita, or hindi pa kayo magkasama, diba? Dapat hindi ka lagi nagpaparamdam sa kanya. Kasi pag palagi ka nagpaparamdam sa kanya, bababa ang value mo. Diba? Kasi hindi ka niya mamimiss eh. Hindi niya mararamdaman o mapipil ang love sa'yo. Kasi nararamdaman yan eh. Paano niya mararamdaman yung pagmamahal sa'yo? Kung lahat-lahat ng oras mo, lahat-lahat ng attention mo, focus mo, binibigay mo sa kanya, hindi ka na niya pinaghihirapan, hindi niya na kailangan pang hintayin ang oras mo, hindi niya na kailangan pang paghirapan ang oras mo, hindi niya na kailangan magmakaawa sa oras mo, hindi niya na kailangan pang maghintay sa oras mo. Talaga naman, lahat binibigay mo na sa kanya, wag ganyan. Huwag kang laging magparamdam. Magpaka-busy ka, humanap ka ng pwede mong pagkaabalahan, humanap ka ng pwede mong gawin, humanap ka ng mga bagay na alam mong gusto mong gawin para doon ay maubos din ang oras mo at di lagi sa kanya. Huwag mong paikutin ang mundo mo sa lalaki. Sapagkat kapag ginawa mo yan, di yan maghahabol sa'yo, hindi yan mababaliw sa'yo, maghahanap yan ng iba, manlalamig sa'yo, pagsasawaan ka, ipagpapalit ka, o maaaring iwan ka ka-inspired. At kung ayaw mangyari yan, dapat palaging pataasin mo ang value mo, palagi kang magpaganda, at huwag kang laging magparamdam, huwag kang magpakita ng kabaliwan sa kanya, upang ang isang lalaki hindi lumaki ang ulo, hindi maging mayabang sa'yo, at hindi siya masyado maging kampante sa'yo. Lagi pa rin siyang meron takot sa puso niya na baka mawala ka. At kailanman ka-inspired, ay talaga namang hindi kanya pagsawaan. Sa inyo sa mga sikreto, tips ko sa inyo upang ang isang lalaki ay talaga namang maging malambing sa inyo. Dahil, bakit magiging malambing ka-inspired? Dahil sa mga panahon na hinintay ka niya, ay nasasabik yan sa'yo. Sa mga panahon na busy ka pa, hinihintay ka niya. Sa mga panahon na wala ka pang paramdam, wala ka pang oras sa kanya, ay siguradong iniisip-isip ka niya. At talaga namang ka-inspired na sasabik sa'yo yan. At kapag nagbigay ka na ng panahon, nagbigay ka na ng atensyon sa kanya, ay susulitin niya yon. Gagawin niyang parang ginto yun. Hindi niya sasayangin yun. Anong gagawin niya? Maglalambing sa'yo. Magiging sweet sa'yo. Dahil alam niya, pag natapos na yung oras na binigay mo sa kanya, busy ka na naman. Alam niya kapag pagtapos ng bebe time nyo, pagtapos ng lambingan nyo, pagtapos ng sabihin landian nyo, at ng oras nyo sa isa, may gagawin ka na naman. Kaya naman sa mga panahon na yan, ibubuhos niyang lahat para lang maramdaman mo na miss ka niya, para lang maramdaman mo na mahal ka niya, at mahalaga ka, at magiging maligaya ka, magiging maligaya siya, magiging maligaya kayo. At isa yun sa mga sikreto ng mga matatagumpay na relasyon. Huwag kang laging magparamdam, dapat may sarili pa rin kayong buhay sa labas ng inyong relasyon. Magtagumpay kayo, at huwag laging ibuhos ang lahat sa isa't isa. Ka-inspire. At ang pang-apat na tips mga ka-inspired para lumabas ang pagiging malambing sa iyong isang lalaki, ipagluto mo siya. Yun ang pang-apat ka-inspired. Ka-inspired, ipagluto? Bakit naman ganon? Magiging malambing ba sa akin ng partner ko pag pinagluto ko siya? Oo naman. Siyempre naman, gagandang mood yan, mabubusog eh. Tapos masarap pa yung pagkain mo. Ka-inspired, may problema. Bakit? Hindi ako masarap magluto eh. Eh di mag-practice ka. At ang isa pa, at least nag-effort ka, ma-appreciate niyo yun. Lalambingin ka pa rin yan. Lalo kung mahal ka niya. May isa pang, yung isa naman, ka-inspired ako, may problema rin ako. Anong problema mo? Hindi ako marunong magluto. Problema nga yan. Sa bawat problema may solusyon. Matuto ka.
magpaturo ka o gumawa ka ng paraan para matuto ka magluto. Pag gusto, may paraan. Ang pag-ibig mo ang siyang gagawa ng paraan para matuto ka. Gustuhin mo rin. Kay Inspired, may isa pang problema. Ano naman, dami yung problema eh. LDR kami. Long distance relationship. Ganun ba? Bakit? May mga LDR naman na hindi naman sobrang layo. Pwede pa rin kayo magkita. Kami kay Inspired, may problema na naman. Ano naman problema mo? Sobrang layo. Bakit? Nasa ibang bansa ako eh. O di, at least, pagka nagkita kayo, diba? Bakit habang buhay ka ba dyan? Ba't hindi ka na ba uuwi? Imposible yun. Magkikita pa rin kayo niyan. Dapat habang hindi pa kayo nagkikita, mag-practice ka na. O kahit marunong ka na, kahit magaling ka na, galingan mo pa. Para kapag nagkita na kayo, bago kanya kainin, ay matikman niya muna, bago kanya kainin o bago kanya tikman, sa pagkikita nyo, ay matikman at kainin niya muna ang niluto mong masarap na pinaghirapan mo at pinagpraktisan mo. Ganyan yan. Talaga naman, lahat ng bagay sa mundo ay may paraan. Matuto ka lang kumilos at maghintay. Maging positibo at sa mga sikreto. Tips ko sa inyo upang isang lalaki ay mas lalo maging malambing sa'yo at mas lalo kanyang mahalin at pahalagahan. Totoo yan, ka-inspired. At naman tips mga ka-inspired para lumabas ang pagiging malambing ng lalaki sa'yo is tulungan mo siya sa gasto sa date nyo. Yung palima ka-inspired. Tulungan sa gasto sa date namin ka-inspired. Oh, bakit? Alam niyo, ka-inspired, nasanay ako eh. Ka-inspired, nasanay ako siya. Lagi gumagastos. Yun na nga eh. Masyado ka nasanay. Pwede ba maging ano ka naman? Maging sabihin nating makaramdam ka naman. Mamaya kinakapos na yan. Baka mamaya nangungutang na lang sa kaibigan niya. May makapag-date lang kayo. Wala ka pa rin pakiramdam. Kayo mga babae, matuto kayong makiramdam sa sitwasyon ng lalaki at sa nararamdaman niya. Siyempre hindi magpapakita ng kahinaan yan. Hindi magre-reklamo, lalaki yan eh. May mga lalaki nagre-reklamo pag sobrang tagal na close na kayo. Pero pag bago pa lang, kahit kailan, basta matuto kang tulungan siya. Magpakita ka ng care sa kanya, ng concern sa kanya. Alam nyo, mas lalo kanyang mamahalin, mas lalo yung mag-e-effort sa'yo kapag nakita niyang matulungin ka at thoughtful ka. Diba? Yung may pagkukusa ka, di na kailangan pang sabihin sa'yo. Dapat ganon. Yung ibang babae dyan, feeling Disney princess eh. Disney princess ka ba? Sa palabas lang yun. Matuto kang tumulong sa partner mo, kaya nga partner eh. Kayo inspired. Safe ako, ano ako dyan, labas ako dyan. O bakit naman? Hindi ko pa naman siya partner eh. Nililigawan pa lang naman ako eh. Nanliligaw pa lang naman sa akin eh. O bakit? Kailangan ba kayo na bago mo siya tulungan? Dapat, para mas lalo siyang ganaan sa'yo, sabihin niya, ay, gustong gusto ko talaga to. Dapat talaga tong ligawan at mahalin. Nililigawan ko pa lang, matulungin na eh. Diba? Ganon, maging matulungin sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon. Hindi naman palagi eh. At hindi naman sobrang laki. Hindi naman sobra. Magbigay ka kahit mapano. Halimbawa, kumakain kayo sa restaurant, kahit sa kwek-kwek lang yan, o sa mga tusok-tusok, o mumurahin kainan, okay lang yan. Kumain kayo. Bill out. Yung babayaran. Sabihin mo sa kanya, magkano, o halimbawa, ang babayaran nyo, sabihin natin 500. Diba? O 500 pesos, o sabihin natin 800. Magbibigay ka kahit 200 or 300. Kalahati o kahit wala man lang sa kalahati, at least makabawas sa gastos niya. Hindi yung lahat sa kanya. Huwag kayong pa Disney princess. Tulungan mo siya upang mas lalo kanyang mahalin. At dahil doon, mas lalo siyang magiging malambing sa'yo at mas lalo siyang magsusumikap dahil sa'yo. Ka-inspired. At ang pangalan tips mga ka-inspired para lumabas ang pagiging malambing sa'yo ng isang lalaki, mag-ayos palagi ng pangalan at pinakahuli ka-inspired. Alam niyo mga ka-inspired, dapat matuto ka palaging mag-ayos. Hindi mawawala sa listahan upang ang isang lalaki mas lalong ma-attract sa'yo. Pag ang isang lalaki na-attract o na-akit sa'yo, syempre magiging malambing at sweet yan sa'yo. O, diba? Ngayon, kung hindi maayos yung itsura mo, di ka nag-aayos. Tapos ang baho mo pa. Tapos, sabihin natin mukhang losyang itsura mo, di ka nag-aayos, di ka nagpapaganda. Tapos hindi ka man lang sa itsura mo, concern sa itsura mo, kung anong eyes mo, kung anong buhok mo, baka may muta pa yung mata mo. Diba?
Eh, paano magiging malambing sa'yo ng lalaki? Baka pandirihan ka pa niya o baka layuan ka pa niya. Baka hindi pa siya maging proud kasama ka. Ma-turn off pa sa'yo. Babae ka. May nanliligaw sa'yo o may boyfriend ka, may asawa ka. Mag-ayos ka palagi ng sarili mo. Hindi lang yan para sa kanya, kundi para din yan sa'yo. Upang maging confident ka at upang mas lalo kanyang magustuhan, mas lalo kanyang mahalin, pahalagahan, at i-pursue, ka-inspire. Kasi sa mga sikreto, bagay na totoo, bagay na lagi mong tandaan, itatak mo sa utak mo, lagi mong gawin. Sikreto tips ko sa inyo upang ang isang lalaki ay laging maging malambing sa'yo, sapagkat palagi siyang magagandahan, mahakit sa'yo, ka-inspire. May problema, ano naman yon? Ano naman problema mo? Eh, ka-inspire, di ako maganda, kahit anong ayos ko, kahit anong pagpapaganda ko, ginawa ko na lahat, di talaga ako pinapansin ng mahal ko. Wala talagang nanliligaw sa akin. Hindi talaga ako maganda. Alam nyo, ka-inspired, huwag kayo mawala ng pag-asa. Real talk, kung hindi ka magpinanganak na talagang maganda, basta mag-ayos ka pa rin. Basta magpaganda ka pa rin. Darating at darating ang araw, meron at merong manliligaw sa'yo. At kung ang boyfriend mo, asawa mo, di nagpapakita ng lambing o pagmamahal sa'yo, magpaganda, mag-ayos ka pa rin. Huwag kang titigil. Tuloy-tuloy lang. Darating ang araw, ma-appreciate ka din niya. Kaysa naman sa hindi ka nag-aayos, di mas lalo kang iiwan yan. Di ba? Mag-ayos ka palagi. Sigurado ako ka-inspire. Ayusin mo ang itsura mo, ayusin mo ang pag-uugali mo, ayusin mo ang pakikisama mo sa kapwa mo, maging mabait ka, maging mabuti ka, hindi lang sa kanya kundi sa lahat. At talaga naman, lahat sila ay magiging sweet sa'yo, lalo na ang partner mo ay magiging malambing sa'yo, ka-inspire. So mga ka-inspire po, maraming salamat po mga ka-inspire sa pagtapos ng vlog na ito. Please kung kalimutan po na mag-like, comment, and share na rin po upang makatulong din naman po tayo sa iba. At sa mga di pa po nakasubscribe, ay pag-subscribe po mga ka-inspire at click nyo na rin po notification bell upang maging updated kayo. Pag may bago akong updates, mga gusto magpa-coaching o magpa-advise, makausap ako. Paki-message lang po ako sa aking Facebook, ay po yung profile picture ko, paki-chat ako sa Messenger, ako mismo magre-reply sa inyo. Pag-usapan niyo ang problema sa pag-ibig and relationship. Maraming salamat mga ka-inspire, mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired!